Ganito po yung nangyari. Hindi pa po ako kapatid noon. Naging kaanib po kasi ako. Naanib po ako March 24 po yung bautismo ko, 2000. Noon po March 17. Pero dito po kasi ako sa Central dinodoktrinahan. Sumama po ako sa isa sa mga exposition ni Brad Eli sa Angeles City. Dahil nga po, syempre Kapampangan yung expo noon, kasi puro Kapampangan din ang bisita. Hindi ko po naintindihan yung buong expo. So parang nabobore po ako nung mga panahon na yon. Pero tinapos ko po yung expo kasi nga kasabay nga ako dun sa ano nila. Tapos nung mananalangin na po, lumuhod din ako dahil noon naman talagang ever since lumuluhod ako. Kaso hindi po ako tumutulad sa ibang kapatid na nakapikit. Nakadilat po yung mata ko. Nung ano pong yun, nung panahon pong yun, si Brad Eli po ang nagsara ng panalangin sa expo. Kita ko po sa stage na may mga security siya. Kita ko po nang lumuhod siya. Di nakatingin po ako. Nagtataka po ako nung nagsimula na siyang manalangin, may lumiliwanag na po sa mukha niya. Akala ko nung una may ilaw. Kasi tinitingnan kong gano'n. Kasi unti-unti nagliliwanag yung mukha niya, pati po dito sa may likuran niya, lumiliwanag din. Tinitingnan ko, akala ko namamalik mata ko. Kasi po yung ulo niya, maliwanag na. Tinitingnan ko naman yung mga nasa likod niya na yung mga nasa tagiliran niya ng mga security. Hindi naman po maliwanag ang mukha. At kung may ilaw, dapat nagre-reflect din sa mukha nila. Wala pong ilaw, wala pong liwanag sa mukha ng mga security. Kay Brad Eli lang po. So, hanggang sa matapos po yung panalangin niya, tinitingnan ko. Katunayan, tumingin pa po ako sa katabi ko kasi that time po, kasama ko si Sis Kim Ocampo. Siyempre, nananalangin. Gusto ko sana siyang kalabitin at pakita ko yung nakikita ko. Kaso, nakapikit siya, nananalangin. Di wala po akong napagpakitaan, pero kitang-kita ko po yung liwanag sa mukha niya. Pero nakapikit po siya dahil nananalangin din siya. Tsaka yung liwanag sa ulo niya. Pagkatapos po noon, pagsakay namin sa sakyan, nagtataka si Sis Rhea kasi hindi po ako nagsasalita. Kasi nga, parang nasyak ako dun sa nakita ko. Siyempre po, Katoliko ako that time. Nagmadre pa ako. Ang pinapaniwala akong mga milagro na, alam niyo yun, yung mga rebulto na umiiyak, mga rebulto na ano. Parang nagtataka ako, bakit ito si Brad Eli, biglang nagliwanag yung mukha niya, nagliwanag yung ulo niya. Tapos, nakita ko, doon po ako nagtataka, anong ibig sabihin noon? That time po, dinodoktrinahan pa lang ako. So, tahimik na tahimik ako hanggang sa sasakyan po umiiyak ako. Tinatanong nila, ba't ako umiiyak? Kasi mixed emotions po ako. Hindi ko maipaliwanag, nasisiyahan ako, na natatakot, na hindi ko maintindihan yung pakiramdam. Bakit? Parang may mga tanong, kung nagmimilagro, bakit buhay nagmimilagro? Siyempre po, di ba parang yun ang tanong ko. Pangalawa, liwanag nung ilaw na nakita ko sa kanya. Imposible namang special effects kasi ba't naman maging special effects? Patapos na, tsaka bakit ako lang ang makakakita? Yun po ang iniiyak ko. Pagkatapos po noon, pag-uwi, sinabi nila sa Sreya, natatandaan ko po binanggit nila kay Brad Eli. Tapos binigyan po ako ng isang sitas ni Brad Eli, yung nga pong Isaiah, chapter 60 verse 2. Yun po ang binigay sa akin. Kaya noon po, hindi pa man ako nababautismuhan, wala pa man. Malaki na po ang paniniwala ko na talagang si Brad Eli talaga, siya yung, hindi ko po kasi nga walang term na sugo eh. So parang ang feeling ko po, siya talaga yung representative ng Diyos sa atin. Yun po ang nangyari. Ako po ang isa sa nakasaksi doon sa isang pangyayari noon na nung nandun po pa tayo doon sa kabilang pasalamatan, doon sa Old Central na tinatawag natin. Pagka po nagte-teksto si kapatid ni Eli, may napapansin kaming kakaiba sa kanyang mukha at sa itaas ng kanyang uluan. Nagbabago po yung anyo, lumiliwanag. Parang sabi nga nung kapatid na Levi, yung misis ko po, at saka si Hustes, yung bayaw ko, tumatanda ka si Brad Eli, pero makaliwala si kang mukha. Maya-maya may makikita po kaming liwanag na nakapaikot sa kanyang ulo. Yun po yung nangyayari,
pagka matindi na po yung teksto niya dun sa pag-aaral sa pasalamat. Yan po ay nasaksiyan namin tatlo na napag-usapan minsan na pare-pareho pala kami na-obserbahan doon sa ganong pangyayari po, kapatid Nelly. Neto ko pong may nakikitang dari Bragandong. Sinabuli mo po ito. Nano kitang ikit po? Ikit ko, tang maputi ang mga yan, saka matwaya. Matwaya ang ikit ko. Ako pa kang Bragandong. O makanya Bradley katwa na kinanin niya, taga ng makanya na ano. Makanya mo sinabi na. Pero itang liwan, itang masada pong ikit yun po, nano yung pitsura? Matu. Ali, itang liwan, itang... Masada niya kabud, saka ikit ko matwaya. Kang Bragandong kan ko sinabi. No, karin niya po ang inigyari ita. Kaya pulong, kimbukanan. Ako po si Sister Slimpin. Isa po akong nakakita nung nagpupulong sa magalang si Bradley na maliwanag ang ulo niya. Parang ano yung may ilaw sa ulo, puti. Matanda ang mukha, ganun. Tapos nung nakita namin yun, kaming magkakapatid sa sinanay ko, napagkwetuan namin yun. Pati si Bragandong. Ganun. Kailan po yung nasa anong instansya po ninyo nakita yun? Ikwento niyo, pakikwento niyo po ano. Yung po ba, araw ng pasalamat o araw po ng... Pulong. Pulong po. Kayo po araw ng pulong. Araw ng pulong gabi. Tapos may lumitaw na maliwanag sa ulo ni Bradley. Ganon. Paano po ang itsura? Matanda. Matanda na. Tapos Hindi po. Paano ang itsura nakita niyo doon sa liwanag? yung may parang ano, yung ilaw na maliwanag na nakaano sa kanya. Ganon. Kaya nung pasalamat, parang ganyan ang teksto, para siya. Si Kristo. Hindi yung Yeso Kristo. Para siyang ano. Sa isip ko lang yun. Kamukha niya yung teksto. May naranasan po ba naman kayong ganyan na sa araw naman ng pasalamat? Na parang nakita niyo po may liwanag sa ulo po ni Bradley? Isang beses lang. Paano po yun? Doon sa lumang... Kwento niyo nga po sa amin yung sa pasalamat. Nung nagsasalita si Bradley sa lumang pasalamatan, may tubig noon. May tubig doon. Nakataas ang paye. Tapos nagsasalita siya. Maliwanag na maliwanag sa ulo niya. Ganun lang nakita namin. Kaya natakot ako noon. So, bukod po sa pulong, sa pasalamat. Sa pasalamat. Oo, meron. Yan ang nakita namin. 2 beses nakita po yun yung mayroong maliwanag. Isa sa pulong, isa sa pasalamat. Natutuwa ako dun sa pinakita sa akin kanina ng kapatid na Noli. Estava feliz quando o irmão Noli me mostrou alguma coisa. Me siento feliz lo que el hermano Noli me mostró hace un rato, un hermano. Acontece aqui mesmo um sinal. Sinal. Nangyari dito mismo isang sign. Quando o irmão Daniel está explicando, merong isang parang tanda na nakita rito sa atin dito. Cuando el hermano Habang nagsasalita si kapatid Daniel, para may isang kanta na pinakita dito sa atin, mga kapatid. una señal que fue mostrado entre nosotros, hermanos. Nung nagpapaliwanag si kapatid na Daniel tungkol sa 7 espiritu, Cuando el hermano Daniel estaba explicando acerca de los 7 espíritus, Habang nagpapaliwanag si kapatid Daniel tungkol sa 7 espiritu, yung kapatid na taga-US, un hermano de los normal Estados de Unidos, Estados Unidos, may nakita doon na liwanag. él vio ahí un brilla. luz aí. Essa é a foto. Veja a foto.
nanggagaling sa ating logo, que viene de nuestro logo. Nuestro logotipo, tapos ito, ito po ay Pensechi. Pequeños luces. Hay 7 luces pequeñas arriba. Alam niyo mga kapatid, yung liwanag sa mukha, ang ibig sabihin sa Biblia noon, pagpapakita ng ng kagaya ng liwanag ng mukha ng Panginoong Kristo, nagpapakita yun ng authority, ng karapatan, ng pagkasi ng Diyos. Pero lumilipas yung sa tao Lumilipas yun. Ang mga anak ni Israel nakitang maliwanag yung mukha ni Moises. Para wag mapansin ng Israelita na mawawala yung liwanag na yun, nagtalukbong si Moises. Ito, hindi natin ito paliwanag. Paliwanag ito ni Pablo. Kung babasahin natin uli yung 2 Korinto 3, basahin natin uli, kapatid na Luz. At 3:13. At hindi gaya ni Moises na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan yaong lumilipas. So, para ma-conceal ni Moises yung katapusan ng lumilipas na kaluwalhatian. Kasi kaluwalhatian yun yung liwanag, kaluwalhatian yun na galing sa Diyos. Basahin natin uli ang 3:6, tuloy-tuloy mo. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangangasiwang ukol sa katwiran. Sapagkat katotohanang ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, nang dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa, ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. At hindi gaya ni Moises na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. Gusto kong pansinin mo, mga kapatid na Luz at saka mga kapatid, yung pagtutulad ni Pablo sa kaluwalhatian ng kanyang ministeryo, compared o ikukumpara sa kaluwalhatian ng ministeryo ni Moises. Yung pangangasiwa ni Moises ng kautusan at yung pangangasiwa ng kamatayan sa mga lalabag dun sa kautusan na yon, nangyaring may kaluwalhatian, sabi ni Pablo, na ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Para rin yung kaluwalhatiang nakita ng mga kapatid sa balat ng mukha ni Moises yun, para rin yung nakita sa akin ng mga kapatid na liwanag, kasi yung liwanag na yung kaluwalhatian ang ibig sabihin, lumilipas yun eh. Kaya sa Kristiyano,
tayong lahat na walang talukbong ang mukha. Bakit wala tayong talukbong? Inalis ni Kristo yung talukbong na itinalukbong ni Moises eh. Alin yun? Yung itinago ni Moises na sa mga anak ni Israel, yung wag makita nila yung kaluwalhati ang lumilipas sa kanyang mukha, symbolic sa nilipas yung kanyang kautusan. Itinago ni Moises yun sa mga Israelita. Pero yung binuksan ni Kristo sa atin para pag naalis na yung talukbong, makita natin ngayon yung liwanag ni Kristo, na yung liwanag na yon ang nakita ng 3 apostol doon sa ibabaw ng bundok. Nung makita nila si Moises, si Kristo, at si Kristo ay nakikipag-usap kay Moises at kay Elias, naging very significant yung liwanag na daladala ni Kristo dahil hindi man napansin ng mga apostol ang kahit anong liwanag sa mukha ni Moises nung nakikipag-usap si Moises kay Kristo at si Elias. Walang nakitang liwanag yung mga apostol sa mukha ng 2 propetang ito. Pero nakita nila kay Kristo, pati damit nagliliwanag, pati yung kanyang mukha, hindi basta liwanag, kundi liwanag na katulad ng araw. Nakita niyo mga kapatid, isang liwanag na hindi mo matititigan basta-basta. Yun ang nakita nila kay Kristo. Yung liwanag na yun mga kapatid, simboliko ng liwanag ng aral ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, pagka nag-iiglesia kayo, ang aral hindi maliwanag, umalis na kayo sa iglesyang pinupuntahan niyo. Dapat ang aral maliwanag, naiintindihan. Ayon, kaya nga sa isang araw, sa 3 araw ng ating pagpapasalamat, kailangan malaman natin pati liwanag na hindi nalalaman ng ibang mga relihiyon. Kasi, isipin niyo mga kapatid, yung liwanag ng mukha ni Kristo, liwanag na parang araw. Alam niyo ba ang kahulugan ng liwanag sa mukha, mga kapatid? Ano po ba? Basahin mo yung awit 17:15. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. Yung mukha, larawan ng katwiran yun, Sis Luz. Opo. Pag maliwanag ang mukha, maliwanag ang katwiran. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. At yung liwanag na yun ang representasyon ng aral ni Kristo. Amen. Gaya rin naman ng liwanag ni mukha ni Moises, representasyon yun ng aral ni Moises na sa isang panahon ay maliwanag pero lilipas pala yung liwanag ng aral ni Moises, yung kaluwalhatian na yun. Bakit? Hindi kumpleto yung aral ni Moises. Walang tampalinis ng budhi na gaya ng aral ni Kristo.